9:46 mga kabrigata, tanggap pa tayo ng report kanina si General Torre nag-inspect sa Quezon City. Si Pangulong Bongbong Marcos naman daw bibisita rin sa isang eskwelahan sa Maynila. Aba, saan yan? Aba, di pa nag-i-start so hindi siya sumabay dun sa bago yung mismong klase. Baka maglalabasan muna yung mga estudyante. Magsusulat ulit siya sa blackboard. Ano yan? Study hard. Yan. Kids yan. Maraming salamat. Ito na, Brigada Mari Carosargan. I-brigada mo. Brigada Live Report. Mars. Yun. Tira! Isa natin yung linya. Ayan, kasi pinasalamatan Sinalamatan ko agad. Saan ako nagpasalamat agad? Nagulat din ako yun lumabas sa bibig ko. Diba? Nag-trending din yung partner, yung sinulat ni Pangulong Marcos. Diba? Study hard, kids. Correct. Minsan talaga may mga nasasabi tayo ng biglaan. Yung tipong hindi natin alam. Nakakatawa doon. Una, natatawa na ako habang nagsusulat pa lang siya. Pero alam mo kung ano yung mas nakakatawa? Yun ang bato siya ng chok. Nakita mo yun, di ba? Ganun ba to? Di ba? Study hard, kids. Tapos, ganun siya, nang bato siya ng chok. Sabi niya kasi, para sa mga mag-misbehave. Ganun siya. Nag-example siya. Pero bawal yun, ha? Bawal na ngayon, di ba? Nung panahon ni PBBM, tsaka panahon natin, natin. Pwede pa yun. Binabato nga ako ng dati, eraser ng blackboard. Corporal punishment meron. Oo, di ba? Okay. Brigada Mars, saan ba mag-iikot ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? I-brigada mo. Saan siya dalahin? Brigada Live Report. Siya ay mag-iikot mamaya dito sa Epifanio de los Santos Elementary School dito sa Malate, Maynila. Uunahan ko na kayo, kaya ito tinawag na Epifanio de los Santos ay dahil donated daw ang eskwelahan ni Epifanio de los Santos. Kasi nasa Malate, Maynila, baka magtanong kayo, wala sa EDSA Oo nga naman. Yun ang una ko itinanong. Bakit EDSA? Bakit EDS? Wala naman to sa EDSA. Ayun na nga, dahil siya ay donated ni Epifanio de los Santos. So yung tawag daw nila ay Panyong. Yun daw ang tawag nila dito kay Epifanio. At eto nga, nasa 3,000 mga mag-aaral ang naka-enrolled dito sa eskwelahan as of Friday. Pero ang sabi kanina ni Principal Janet Salanga, ito ay inaasahang madadagdagan pa dahil ongoing pa naman ang kanilang enrollment. Dahil last school year, nasa 3,200 yung kanilang mga enrollment. Kung sa ibang mga eskwelahan, Brigada Gavin, Brigada Hachi, ay siksikan ng mga estudyante, dito, maluwag ang mga eskwelahan. Oo nga. Bawat classroom. Sa 3,000 na mga estudyante, nasa 108 ang kanilang classrooms. Ito ay mula sa 7 buildings na merong tig-4, 3 hanggang 2 palapag. Ang ratio ng student-teacher, ang kinder ay nasa 1:20. Ang grade 1 to 3 naman is nasa 1:25. Habang ang grade 4 to 6, nasa 1:35. Naalala ko dati elementary, ang bilang namin sa loob ng classroom, 45 to 50. Pares tayo, oo nga. Oo, tapos biruin mo, nasa last row ka pa. Talagang babatuhin ka na lang ng chok. Ay, kasi letter S ka eh. So, medyo diba, dulo. Alphabetical order ang dati, seating arrangement. Sa amin kasi by height. Kaya lagi nasa likod ako kahit D ang apelido ko. Letter D ka naman, so nasa ka pa niya, nasa row 2. Oo nga, pero dahil by height kasi bata pa lang ako, malaking tao talaga ako eh. Sa likod ako, so hindi alphabetical yung sa amin dati nung elementary high school. Napansin ko na, Brigada Maricar, yung mga classroom dyan sa Epifanio de los Santos Elementary School, ayun yung mga gamit ng mga bata galing LGU. Ito na nga, hindi pa kasi ako tapos. Ayun may hard hat pa. May hard hat, ang galing nga may hard hat. Merong ibinigay na mga tawag doon, school supply, and PE uniform. Take note ha, may libreng PE uniform lahat ng estudyante from kinder to grade 6. Nagbigay yan ng LCU. Actually, lahat naman daw ng mga naging mayor dito sa Maynila ay nagbibigay naman ng mga, kumbaga kasama na to sa ginagawa every taon-taon. Actually, kahit na panahon pre-erap meron na yun. Meron na. Wala namang bigote. Wala namang bigote. Tsaka wala namang wristband. Pero dati palang meron talaga yan. Pero yung mga estudyante kanina, may demo pa nga sila kung paano pumasok ng eskwela, ng classroom. Nakita ko nga yung mga estudyante, parang gusto ko nalang bumalik ng magiging estudyante. Totoo. Sabi ko, lubusin nyo na yan, hindi nyo pa alam ang problema ng mundo. Grabe. Tapos, isa pang napansin ko, ano ba yan? Lahat pa ng mga silid-aralan ay may monitor, may TV? Nakita ko may TV,
may mga hindi kasi natin naikot lahat ng classroom. Pero so far, yung naikot natin kanina, may mga nakita tayong monitor. Tsaka yung mga teacher, meron silang lapel. Ayun. Dati wala naman lapel-lapel. Ngayon may lapel na. Oo, palakasan dati ng boses. Lakas ang liitit noon. Pero ngayon, Boy, sa tabak! feeling ko talaga dati lagi kang nasisigawan ng teacher. Tapos yung class president niya sabihin, guys, respect naman, guys. Ito pa, nasa 121 ang mga teachers dito. So, sapat ang mga teachers dito. Isang shift lang din ang klase. At nasa 11, meron din silang 11 non-teaching personnel. So, ang nakausap natin kanina si Principal Janet, ang sabi niya malaking tulong ngayon sa kanilang mga estudyante. At ikinatutuwa rin nila Brigada Country and Brigada Gap na balik na sa original schedule ang school year. Magsisimula ng June at magtatapos sa March 31 kasi nga ang gusto nila. Okay na raw sila na mas ulanin kaysa naman mas mainit kapag summer na meron pang pasok. Oo. At dahil dyan, magbibisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga dito sa eskwelahan. At magkakaroon ba yata siya, may session siya sa mga estudyante, magtuturo siya ng konti. And then, ang unang recess ng mga estudyante ngayon ay sagot din ng Office of the President. Wow. Ano ba kayo, Nutriban? Hindi, galing sa isang fast food eh. Lahat ng estudyante, may kantin sila dito, ang sistema ng kantin. Inaakyat na lang yung pagkain, tapos pipili. Hindi yung mga estudyante yung Pupunta sa kantin. nadadagdag sa kantin. Ang kantin ang papasok sa kanila. Talaga? Gusto naman dyan. Hindi pwede ang palusot na I go out. Kasi nung panahon natin yung mga umaakit ng yung mga inutuso ni teacher na magbenta ng empanada. Ay, pero kami, alam nyo, naiinggit. Eto, sa totoo lang ayan ba yan, ngayon pa ako humuhugot kung kailan. Nung Kaya panahon, matanda na tayo, di ba? hindi kasi, nung panahon namin, hindi ko alam kung sa amin lang to sa lugar namin dahil sa LGU namin, hindi man lang ako nakatanggap ng bag at saka ng notebook. Talaga? Actually, kami rin. Kami rin. Kami rin, kaya huwag ka na magalit. Hindi pa uso yung pamimigay natin ng mga school Hindi. supplies nung panahon natin. Hindi kasi, wala. ito ha, Alam mo dati, Ang gusto lang dati yung yung pamilo. libre inumin noon, kami Oo, yun lang. gano'n. Pero hindi yun, hindi yun yung brand na binanggit mo eh. Parang may nakatatak pa yun, DepEd eh. Talaga? Hindi ko na maalala kung ano yung tatak. Ito total. At saka dati, ang notebook nga natin dati, kung ano yung mga notebook mo nung last school year na hindi pa nasulatan, di ba? Pinagsasama-sama natin. Recycle. Tapos pinatahinang yard. Tapos may mukha ni Jolina. Ay, Angel din na sa akin. Angel Locsin na rin sa akin. Brigada Hachi kasi ano pa eh, maskulado. Ay, hindi nga maskulado sina Eric Fructuoso. Kasi si Nanette Medved. Uy, kami mo kayo sa Nanette Medved. Pero ito nga. Nanette Inventor. Total naman wala naman na si total pumanaw na si Mayor Fred Lim. Dati naalala ko na grade 2 ako, namigay siya ng bag. Sa Maynila ka na ba Sa dati? Maynila, grade 2 lang. Okay. Grade 2 lang. Kaming 1, hindi, Maynila lang. Parang ganun. Tapos, grade 1, 3, 4, 5, 6, sa Mindanao ako. Wala man na ako natanggap na kahit ano school supplies. Talaga sariling sikap, sariling bili. Mayaman ka naman daw eh. Kaya nga, kasi naman kami, merong non-organization na parang nag-sponsor sa amin. Kaya every pasukan, binabili sa amin ng, pero hindi galing LGU, galing siyang NGO. Di ba galing kay Di ba galing kay Mayor Edward? Bakit? Kasi sa sa city yun, kami sa munisipyo noon, sa liblib na lugar. Pwede ko nang banggitin ngayon si Mayor Edward. Hindi, pero parang sa panahon niya noon, wala rin pamimigay ng ngayon. Wala lang din. yan eh. Namimigay ng mga school supplies. What happened, Edward? Ay, Edward pala. Doon pala siya sabi mo. Ay, nako. So, yan lang yung Pero sa classroom, marami na rin silang mga educational materials. Yung mga nakakapit sa mga classroom, sa gilid, diba dati pinatanggal yun. Yung mga, anong tawag doon? Yung mga Visual display. aid. Visual aid. Tinatanggal ni Sarah. Ngayon marami na. Marami na ulit. Bakit pala medyo tinanghali ata si Pangulong Marcos ngayon Kasi mangangalahati ng klase. Ang original kasi talaga dapat na schedule, alas 7 ng umaga. Pero na-move siya ng alas 10. Wala kayo binigay na rason. Pero tingin natin baka hindi makadagdag sa traffic. Pero kasi magtuturo naman si Pangulong Marcos. So okay na lang din kasi papasok naman siya sa classroom. Magtuturo siya sa mga bata. Ano ituturo niya? Isang kaibigan. Baka magano book reading. Di ba ginagawa niya dati, di ba? Oo, reading siya. Sandali, may nagaganap na dito. At mag-iiwanan ako. Ano pa? May briefing ata. Ay, okay. Sige, babalikan ka namin. Kasi ano pala, sila Secretary Sani Angara dumating na. Okay. Oo, kausap niya itong mga taga-eskwelahan. Sige. Kasama pala siya. Okay. Sige, punta mo na si Secretary Angara. Maraming salamat. Okay, maraming salamat mula dito sa Epifanio de Los Santos Elementary School in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.